Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa 1 Timothy chapter 3 na tayo at tayo ay magbubulay dun sa verse 10. 1 Timothy chapter 3 verse 10. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. At ang mga ito rin naman ay subukin muna. At kung mapatunayang walang kapintasan, hayaan silang maglingkod bilang mga diakono. Tayo po ay maling manalangin. Ama, salamat po sa pagkabasa ng iyong salita. Muli namin hinihingi ang iyong biyaya upang sa ganun maunawaan namin ang mga bagay na ito. Ngunit higit sa lahat ay maisagawa namin bilang pagbabalik loob namin sa biyayang natanggap namin kay Kristo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bilang mga mananampalataya, tayo po ay inutusan ng Diyos o ng salita ng Diyos na subukin ang lahat ng bagay. Sa sanlibutan ito, maraming mga nagtuturo na do not judge, do not criticize, bawal nang tumingin. Pero hindi po yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Tayo po ay inutusan na subukin ang lahat ng bagay. Subukin, i-test o suriin. Ang sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 21, may kita nyo dito ang pahayag ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 21, kundi subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Panghawakan ninyo ang mabuti. Kumbaga ay binibigay sa atin ni Pablo na dapat nating subukin ang lahat ng bagay dahil meron pong mga bagay na hindi mabuti. No? Sabi doon sa verse na binasa natin, panghawakan ninyo ang mabuti. Ini-imply po nito na may mga bagay sa sanlibutan, naririnig, nakikita, at ginagawa na hindi mabuti. Kaya kung hindi natin ititest, susuriin, subukin ng mga bagay, ay pwede tayong madaya ng mga bagay na hindi mabuti. Okay? Kaya nga sinabi ni Pablo, subukin ninyo ang lahat ng mga bagay at panghawakan ang mabuti. Katulad na nabanggit ko, pwede tayong madaya. Pwede tayong madaya ng mundo. Sabi po sa Romans chapter 12 verse 2, pamilyar na verse sa atin o passage sa atin, ang Romans chapter 12 verse 2. Ito po ang sabi ng talata. Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan, subukin ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Sa sanlibutang ito, marami pong mga bagay na hindi mabuti, hindi kasiyasiya sa Diyos, at hindi nakalulugod sa kalooban ng Diyos. Kaya kung tayo ay hindi magiging mapanuri sa mga bagay, pwede tayong matulad sa sanlibutang ito. Kaya nga isang warning sa atin na huwag tayong tumulad sa sanlibutan. Para mapatunayan natin kung alin ang mabuti, kung alin ang kasiyasiya, kung alin ang lubos na kalooban ng Diyos. Pwede din tayong madaya ng iba. Sabi sa 1 John chapter 4 verse 1, 1 John chapter 4 verse 1, ito ang sabi ng talata. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. So, alam naman natin ito, maraming mga bulaang, madaming mga denominasyon, madaming mga pananampalataya. Kaya ang sabi sa atin ni Juan, subukin ang mga espiritu. Subukin ang bawat tao. Huwag niyong paniwalaan, basta narinig ninyo, porket sinabi sa pulpito, porket sinabi ng isang pastor, yun na ang tama. Kundi ang sabi dito, subukin ng bawat espiritu kung sila'y sa Diyos. Kasi kung hindi natin susubukin, pwede tayong madaya ng mga bulaang propeta
sa sanlibutan ito. Pero higit sa lahat, pwede din tayong madaya ng ating mga sarili. So pwede tayong madaya ng sanlibutan, pwede tayong madaya ng iba, pero pwede din tayong madaya ng ating mga sarili. Sabi sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. 2 Corinthians 13 verse 5, itong sabi, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili. Kung kayo'y nasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo, malibang kayo'y nabigo sa pagsubok? So kung hindi natin sinusubok din ng ating sarili, pwede din natin dayain ng ating sarili na tayo ay na kay Kristo. Ay, na kay Kristo ako kasi pumunta ako sa church. Na kay Kristo ako kasi sinabi ng pastor sa akin na na kay Kristo ako kasi nagbabasa ako ng Bible. Subukin mo muna ang sarili mo kung ikaw ba talaga ay kay Kristo. Kasi pwede mong madaya ang iyong sarili. So pwede tayong madaya ng mundo, pwede tayong madaya ng ibang tao, at pwede tayong madaya ng ating mga sarili. Napakahalaga ng pagsubok, di po ba? Hindi pagsubok na problema, kundi yung pagsubok, pagsusuri. Napakahalaga. Kaya pag kayo ay merong sirang electric pan sa bahay, at kapag hindi subok ang gumawa ng inyong electric pan, baka yung katawan yung umikot pag pinaayos ninyo. Pagbalik. O kaya baliktad yung buga. Doon sa likod lumalabas yung hangin. Kasi merong taong hindi subok na gumawa ng inyong problema. Ngayon kung sa mga maliliit na bagay, napakahalaga nito, paano pa kaya sa mga lalaking bagay? For example, kayo merong sakit sa bato o kahit saan, basta may sakit kayo. At kapag hindi subok yung doktor na magpapagaling sa inyo o mag-o-opera sa inyo, baka ito maging ikapahamak mo. Kaya mga kapatid, napakahalaga rin sa isang diakonong maglilingkod sa loob ng iglesia ay isang subok ng walang kapintasan. At yun ang ating paksa. Ito ang kailangan na ang diakono ay subok ng walang kapintasan. 2 punto lang ating titignan. Ang tungkulin nating sumubok o sumuri. Pangalawa, ang tungkulin na patunayan walang kapintasan. Ang tungkulin na patunayan na walang kapintasan. Sa unang punto, ang tungkulin nating sumubok. Meron tayong tungkulin na sumubok. At ang tungkulin ito ay ibinigay po sa iglesia. Sa atin po ibinigay ng Diyos na tayo ay sumubok. Sabi po dun sa ating text sa 1 Timothy chapter 3, at ang mga ito rin naman ay subukin muna. Yung ito, panutukoy po doon sa mga gustong maging diakono. Subukin muna. Nakita natin sa ating introduction, tayo ay tinawag sa pagkilatis, pagsubok, pagsusuri. Subukin ang lahat ng mga bagay. At hindi po exempted dito ang pastor at mga diakono. Meron kasing mga tao, hindi, pastor ako, wag niyo akong subukin. Diba? Pastor ako, wag niyo akong i-test. Sino ka, Diyos? Diyos lang ang hindi natin pwedeng subukin, mga kapatid. Pero sa lahat ng bagay, kailangan nating subukin kung tama o ayon ba sa salita ng Diyos. At dito, ang taong gustong maging diakono ay kailangan subukin ng iglesia. Kung papaanong sa isang pastor, hindi po pwede yung bagong hikayat. Napag-aralan natin yun, di ba? Kasi pag siya ay bagong hikayat, pwede siya magpalalo. Yung mabang sa kanyang posisyon. At kapag siya ay lumabang sa kanyang posisyon, pwede siyang mahulog sa kahatulan ng dyablo, kung saan ibabagsak siya ng Diyos. Kaya dito, parehas din po sa ating pinag-aaralan sa diakono. Kailangan mapatunayan na siya ay karapat-dapat sa tungkulin ng pagiging diakono. At sabi rin po dun sa ating text, ang mga ito rin naman ay subukin muna. Muna. Yung salita pong muna ay tumutukoy po sa order. Alam niyo po yung order? Hindi po yan yung pagka pumupunta tayo doon sa Jollibee. Hindi yan yung order. Yung order, yung
Sunod. So pag sinabi pong muna, ang ibig sabihin, ang pagsubok ay hindi kapag siya'y nasa posisyon niya. Kundi, bago niya makuha ang posisyon ng diakono, kailangan siya ay subok na. Marami po kasing iglesia ngayon ang nagtuturo o nagsasabi, bigyan natin ng ministry yan para manatili sa church. Doon kami galing. Yung mga bagong salta, bagong dating sa church, wala pang 1-2 linggo sa church, ay, ang galing niya, ang sipag niya, parang mayaman. Bigyan mo ng ministry, hindi naaalis yan. Hindi subok. Kaya pag dating nila sa ministry, ang dami nang nagawa, tapos biglang tumalikod na wala. Ano nangyari sa ministry niya? Bumagsak lahat. Yung iglesia apektado. Kasi hindi sinubok muna bago siya nilagay sa kanyang posisyon. Mahalaga din, kasi may mga nagsasabi, bigyan natin ng ministry para sumipag yan sa church. Mga kapatid, hindi po. Maliwanag ang salita, ang pagkilatis o pagsusuri ay dapat mauuna sa paglalagay sa posisyon. At may tungkulin ng iglesia na subukin ang mga taong naghahangad maglingkod bilang diakono. Ngayon, tignan naman natin yung mga paraan ng pagsubok, yung pagsusuri. Sa anong paraan natin sila kikilatisin? Una, pagkakakilanlan. Kailangan o nais ng Diyos na ang taong maglilingkod sa atin ay taong kilala natin. For example, namatay kami ni Pastor Tony biglaan. Biglang may pumunta dito, ako ng pastor ninyo Papayag ba kayo? Wait lang, sino ka? Who are you? Maliban na lang kung kilala natin, si Pastor Boy. Kilala natin yung mga tao niya. Pero pag may pumunta dito, patay ng mga pastor ninyo. Ako na ang pastor. Hindi pwede yun. Kailangan makilala muna natin ng isang tao bago natin sila ilagay sa isang posisyon. Tingnan nyo sa Acts chapter 3 kung saan natin makikita yung mga alagad. No? Sa Acts chapter 6 verse 3, Acts chapter 6 verse 3, tingnan niyo. Sabi dito, kaya mga kapatid, pumili kayo sa inyo ng 7 lalaking may mabuting pagkatao, puspos ng espiritu at ng karunungan, na aming maitatalaga sa tungkuling ito. So sinasabi dito ng mga alagad, pumili daw yung iglesia, yung mga Helenista, sa inyo, sa inyong kawan, sa inyong pagkakilanlan. No? Sabi dito, 7 lalaki na may mabuting pagkatao. Paano nila malalaman na may mabuting pagkatao isang tao? Kailangan makilala muna nila. Puspos siya ng espiritu at karunungan. Verse 4, samantalang kami, bilang aming bahagi, mag-uukol ng aming sarili sa panalangin sa paglilingkod sa salita, nasihan ang buong kapulungan sa kanilang sinabi at pinili nila si Esteban, lalaki puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo, kasama si Felipe, Procoro, Nicanor, at Timon, Parmenas, at si Nicolas na isang naging Hudyo na taga Antioquia. Ngayon, ito pong mga pinili nila mga kapatid, kapwa nila Helenista, hindi po ito purong Hudyo. Mga Gregong Hudyo po ito. Sabihin, kilala nila. Kumbaga sabihin natin sa lingwahe natin, kapwa Pilipino, parang ganun. Kababayan nila ang kanilang pinili. Ibig sabihin, kilala nila yung mga taong ito. Napakahalaga po makilala natin yung ating ilalagay sa posisyon. Bakit? Kasi para malaman natin kung ano yung mga spiritual niyang kaloob. Sino ba siya? Ano ba yung mga strengths and weaknesses ng itong taong ito? Para alam natin na siya ay karapat-dapat o naaayon sa posisyong kanyang inukuha. At syempre, para mahalaga ang pagkakalanlan, para malaman natin yung kanyang desire. Itong tao ba na ito na maglilingkod sa atin ay tunay na may desire na maglingkod sa Diyos? O naglilingkod lang siya dahil meron siyang, utang na loob sa isang tao sa loob ng iglesia? Delikado yun. Dahil marami mga pastor na sobrang, galante, namimigay, nagbabahagi. Kaya yung mga tao, gustong-gusto ko itong pastor na ito, laging binibigyan ako ng bigas. Love na love ko siya, kaya maglilingkod ako sa church. Nung nawala yung pastor, nawala din siya. Patunay na ang kanyang paglilingkod ay hindi sa Diyos, kundi sa pastor.
At ganun din yung mga tao. Kailangan makilala o makita yung kanyang desire. Kung meron ba talaga siyang kusa na mula sa kanyang puso, na hindi niya kailangan ng opisyal na posisyon para maglingkod sa Diyos. Isa pa yun. Kung desire niya ba ay posisyon sa loob ng iglesia. Inaantay niya na bigyan muna siya ng recognition. Eto, si ganito, dito. Isa siyang pastor, isa siyang deacon. Bago siya maglingkod sa iglesia. Hindi po. Kailangan makilala natin yung tao na kahit na wala siyang posisyon, willing siya maglingkod sa loob ng iglesia kasi siya ay naglilingkod sa Diyos. Nauunawaan natin mga kapatid? Kailangan natin makilala yung tao. Pangalawa, may panahon. May panahon. Ang pagkakakilanlan po, katulad na banggit ko kanina, ay hindi po nakukuha sa isang upuan. May mga mayayabang na tao ganun eh. Pagkaupo pa lang, ay kilala na kita. Hindi po. Kailangan meron pong panahon para makilala natin ang isang tao. Hindi natin pwedeng ilagay yung mga baguhan, yung mga bagong salta. Bakit? Kasi hindi natin sila kilala. Kailangan merong panahon. Pwede kasi tayong madaya ng kasipagan sa 3 buwan. Kaya nyo bang maging masipag ng 1 buwan? Kaya. 2 buwan. Kaya. 3 buwan. 10 taon. Nakukuha nyo mga kapatid? Sa paglilingkod, ganun eh. Yung paglilingkod, hindi mo naman pwede sabihin, masipag ako everyday. May panahon yan ng pagbababa. May panahon yan ng katamaran. May kahinaan. Kailangan makita natin sa isang tao yun. Paano niya labanan ng katamaran? Paano niya lampasan yung mga panahon ng pagpapakababa? Kaya may panahon. At mahirap pong pasinungalingan yun. Pangatlo, pangkalahatang paghatol. Yung pagsubok at pagkilatas po natin, hindi po formal test yan, no? Na okay, sige, gusto mo maging deacon, o typing test ka, no? 50 words per minute. Pag hindi ka nag-50 words per minute, hindi ka pwede maging deacon. Hindi po yan ganun. O kaya versant, kailangan natin ng versant, o kaya TOEFL na English. Hindi po. Yan po ay community. Baga, komunidad na pagkilatis. Lahat tayo ay kumikilatis sa isang tao. Hindi lang po ang pastor, hindi lang ang mga member, kundi ang buong iglesia ang kumikilatis. Mahirap, hindi po tayo katulad dito sa Pilipinas. Di ba sa Pilipinas yung Republic, sino pumipili ng gabinete ng presidente? Yung presidente. Di ba? Pero sino pumipili sa presidente? Mga taong bayan. Tsaka yung voting machine. No? So, nakukuha nyo gano'n sa Pilipinas. Sa iglesia, hindi po gano'n. Na kapag ka naging pastor ang isang tao na binoto ng iglesia, ang pastor ang mamimili ng kanyang mga diakono. Hindi po gano'n sa loob ng iglesia. Bawat posisyon ay pumipili ang lahat ng tao. Mga member ng church. Pastor kasama ang mga miyembro. Kaya nga doon sa ating binasa, di ba, sa Acts chapter 6 verse 3, sabi niya, mga kapatid, pumili kayo sa inyo ng 7 lalaking may mabuting pagkatao, puspos ng espiritu at ng karunungan, na aming maitatalaga sa tungkuling ito. Tignan niyo, meron pong cooperation ng dalawa. Pipili yung church, itatalaga ng mga pastor. So, hindi po ito separate na pipili lang yung church, bahala na wala nang pakialam yung pastor. Ay, wala, yan ang pinili nila. Hindi po, itatalaga ng pastor yun. Kailangan ma-vouch at makilala ng mga pastor din. Magandang summary sa atin ng ating constitution. Basahin ko na lang. Ang sabi po dito, ang pagtatalaga ng mga pastor at mga diakono ay kagustuhan lamang ng Panginoong Hesus bilang ulo ng kanyang iglesia. Subalit itinalaga niya na ang bawat lokal na iglesia ang may sariling responsibilidad na kilalanin ang mga tinawag na office bearer sa kalipunan niyo. So, ang Diyos ang nagtatalaga, ultimately. Hindi magiging pastor ang isang pastor kung hindi pinahintulot ng Diyos. Hindi magiging diakono ang isang diakono kung hindi pinahintulot ng Diyos. Pero sa kabila nun, itinalaga pa rin niya na ang bawat iglesia ay meron pong responsibilidad na kilalanin ang mga tinatawag na office bearers natin, pastor o diakono.
At maliban pa doon, ang sabi dito, ang mga tinawag ng mga pastor at mga diakono sa iglesyang lokal na iyon ay itatalaga sa pagpatong ng mga kamay ng mga eldership. Diba, pag meron tayong diakono, may bago tayong pastor, pinapatong yung mga kamay. Yan po yung pagtatalaga. Tayo, ang pinapakita po niyan, merong responsibilidad yung mga nagtatalaga sa mga pastor. Kaya napakahalaga po ng tungkuling ito, mga kapatid. At iglesia ang ibinigyan ng Diyos ng tungkulin, kilalanin ang mga taong maglilingkod sa loob ng iglesia. Pangalawang punto, ang tungkulin na patunayan na walang kapintasan. Ang tungkulin na patunayan na walang kapintasan. Sabi dun sa ating text, balikan natin, 1 Timothy chapter 3. At kung mapatunayan walang kapintasan, hayaan silang maglingkod bilang mga diakono. Kailangan mapatunayan na siya ay walang kapintasan sa ugali, hindi po sa kakayahan. Mahalaga na makilala natin sila, katulad ng ating pinag-aralan sa unang punto. Malaman yung kanilang gifts, malaman yung kanilang mga desires. Ngunit ang pinakamahalaga sa ating pagkilatis bilang isang iglesia ay kilatisin ang kanyang karakter o yung kanyang pagiging walang kapintasan. Hindi ang kanyang mga kakayahan. Kasi sa kakayahan po, meron pong kapintasan dyan. May pagkukulang talaga dyan. May mga pagkahinaan dyan. For example, maaaring mahina sa isang tao sa math. Hindi natin siya i-judge o hindi natin siya kikilatisin kung marunong siya sa math o hindi. Kundi, ang ating batayan ay ang kanyang pagkatao. Kanyang buhay. Hindi dapat makita sa kanyang pagkatao ang kapintasan. Ngayon, napag-aralan na natin itong kwalifikasyon ng kapintasan, di ba? Tandaan natin na ang pagiging walang kapintasan ay hindi po nangangahulugang walang kasalanan. Kasi kung ang pamantayan natin ay walang kasalanan, walang magiging pastor o magiging diakono. Tama? Kasi lahat ng tao ay may kasalanan. At hindi din po ibig sabihin ito na walang kapintasan sa harapan ng Diyos. Dahil sa harapan ng Diyos, lahat tayo ay makasalanan. So, hindi po yun ang ibig sabihin ito. Ang tinutukoy po nito ay ang kanyang pagkatao ay hindi dapat markado ng kasalanan o pinaghaharian ng anumang karumihan. Hindi dapat ganun ang kanyang buhay. At ano-ano yung mga katangiang ito? Ito na yung mga pinag-aralan natin before. Dapat siya ay maging kagalang-galang. Maayos ang kanyang buhay. Hindi dalawa ang kanyang dila. Hindi siya malulong sa maraming alak, hindi siya sakim, iniingatan niya ang pananampalataya, may malinis siyang budhi, may isang asawa lamang, pinamamahalaan niya mabuti ang kanyang mga anak. Lahat ng ito po yung ating test. Kumbaga, dito natin sila sinusubok. Hindi natin sila sinusubok kung paano sila mag-divide, kung paano sila gumawa ng sermon, kundi itinitest natin sila sa kanilang buhay dito sa mga kwalipikasyong ating mga pinag-aralan na. Dito natin sila kinikilatis, ulitin ko lang po yung punto ko kanina, bago siya maglingkod bilang diakono. Bago. Napakahalaga, ulitin ko po, bago dapat siya maglingkod bilang diakono, ay makita na sa kanya ang mga katangiang ito. Hindi po pwedeng kapag siya ay naging diakono na, saka lang natin siya hihingiin sa kanya yung mga kwalipikasyong ito. Hindi po. Bago. Bakit mahalaga ito? Kasi po, malaki ang pinsalang dala ng isang taong nasa panunungkulan na may kapintasan sa kanyang karakter. Mas malaki ang pinsalang dala ng isang taong may kapintasan sa pangungugali kaysa marami siyang kakayahan o gifts na kahit na siya ay maraming kakayahan o gifts o nagagawa sa church. Ang punto lang mga kapatid, kahit na sobrang galing o sobrang sipag niya sa loob ng church, kung hindi siya magandang halimbawa, kung siya ay isang taong maraming kapintasan sa kanyang karakter, mas malaki po ang pinsalang dala niya sa church kaysa dun sa mga nagagawa niya. At marami na pong church ang nag-suffer dahil sa mga unqualified na mga leaders.
At kahit na may mga ibang taong sumubok ayusin ang dumi at latak na dala ng mga taong nanungkulan na hindi karapat-dapat, hindi na mawala sa loob ng church. Kasi yung epekto ng kanilang kasalanan, nabulok na yung buong iglesia. Alam natin yung kabulukan ng kamatis, di ba? Nakakita na kayo ng kamatis? Sinong hindi pa? Lahat tayo nakakita na ng kamatis. At alam natin kapag bulok ang kamatis, kapag tinabi mo sa isang mga fresh na mga kamatis, anong nangyari sa mga fresh na kamatis? Ang bubulok din. At kahit na anong gawin mo dun sa kamatis, kulayan mo ng orange yan. Orange naman, tama ba? O red. Yung kamatis, hindi na magiging kamatis yan. Ang tawag dyan, bulok na kamatis. Wala nang remedy. Kaya kapag sa loob ng iglesia ay merong mga unqualified na mga tao, sinisira niya ang buong iglesia. Imbis na sila ang manguna sa pamumuhay na ayon sa pagkatawag, sila pa ang nagiging dahilan ng pagkatisod ng maraming tao. Hindi maayos ang kanilang pamumuhay. Imbis na magsalita ng katotohanan, sila pa ang pinagsisimulan ng mga paninira at pagsisinungaling sa loob ng iglesia. Imbis na makita ang pagkakaroon ng pagpipigil sa sarili, sila pa ang nakakitaan ng walang disiplina. Mga taong silaw sa pera, mga walang kaalaman sa pananampalataya, marumi ang kanilang budhi. Hindi minamahal ang kanilang asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Pinamamahalaan nila ang kanilang tahanan sa kanilang sariling talino at kagustuhan, hindi sa kalooban ng Diyos. At kapag yun ang nakikita ng church, at yun ang sinusundan ng church, tingnan niyo ano mangyayari sa church. Magiging maayos? Magiging kapuri-puri sa harapan ng Diyos? Magiging iba sa sanlibutan? Hindi po. Magiging singbulok ng sanlibutan ng iglesia. Bakit? Merong mga leader sa loob ng church na hindi namuhay bilang leader na itinalaga ng Diyos. Kaya mga kapatid, ulit-ulitin ko, mas mahalaga ang walang kapintasan sa pangungugali kesa sa maraming kakayahan na tao. Kahit na masipag pa siya sa loob ng church, kung hindi siya taong ayon sa salita ng Diyos o namumuhay na ayon sa salita ng Diyos, ito ay hindi dapat natin ilagay sa posisyon ng pagiging diakono. Maaaring iniisip ng ilan sa atin, buti na lang hindi ako diakono. O hindi ako magdidikon. Hindi ako susubukin at hindi ako patutunayan ng walang kapintasan. Ligtas ako. Hindi ko kailangan mamuhay ng maayos. Maaaring sa posisyon, hindi, pero pagdating po sa harapan ng Diyos, lahat tayo ay susubukin. Lahat tayo ay susubukin. Tingnan niyo sa Deuteronomy chapter 8 verse 2. Deuteronomy chapter 8 verse 2. Pag sa ganun, hindi tayo magmayabang. Sabi dito sa 8 verse 2, at iyong alalahanin ang lahat ng paraan ng pagpatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang, upang kanyang pagpakumbabain ka at, subukin ka upang malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong tutuparin ang kanyang mga utos o hindi. Tingnan nyo mga kapatid, maaaring hindi ka man subukin bago ka maging diakono, pero ang Diyos ang susubok sa iyo. Kung susunod ka ba sa kanyang mga utos o hindi. At tingnan nyo sa James chapter 1 verse 2. James chapter 1 verse 2, tingnan nyo. Mga kapatid ko, iturin ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok or trials. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. At inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang
kakulangan. Anong sinasabi sa atin? Dumaranas tayo ng mga pagsubok, dumaranas tayo ng mga bagay na yan para malaman natin kung tayo ay susunod sa Diyos o hindi. O tayo ay tatalikod at mawawasak. Sa madaling salita mga kapatid, ang Diyos ay sumusubok para mapatunayan ang ating mga pananampalataya. Alam niyo po ba yan mga kapatid? Kung bakit tayo dumaranas ng pagsubok? Para mapatunayan kung talagang kayo ay kay Kristo? Kung talagang kayo ay sumasampalataya sa Diyos? Kasi dito minsan nasusubok eh. Hindi minsan, lagi pala nasusubok. Di ba? Pag dito kayo sa church, pag maayos ang buhay, praise the Lord! Pero pag nandyan na yung problema, anong nangyayari? Ikaw talaga, Lord! Ganun ba ang nangyayari sa atin? Kung ganun ang nangyayari sa atin, pinatunayan mo lang ang iyong pananampalataya na hindi ka tunay na mananampalataya. Kaya ka lang sumasamba sa Diyos kasi maayos ang buhay mo. Kaya ka lang nagpapasalamat sa Diyos kasi binibigay ng Diyos ang mga gusto mo. At kung ganun ang ating pananampalataya, pinatunayan lang natin na hindi talaga tunay ang ating pananampalataya. Pero kung ikaw, katulad na sinabi sa atin ni James, ay humarap sa sari-saring pagsubok, at ang iyong pananampalataya ay nagbunga ng alin? Pagtitiis, makakasiguro ka ngayon na ikaw ay tunay na mananampalataya. Kasi alam natin, kapag hindi ako nakapagtiis, ibig sabihin, hindi tunay ang aking pananampalataya. Pero ngayon, nakapagtitiis ako, alam kong Diyos ang nagbigay sa akin ng pananampalatayang ito. At kung Diyos ang nagbigay sa akin ng pananampalatayang ito, tunay at totoo ang pananampalataya ko. Nakukuha natin yung mga kapatid. At yung pagpapatunay na yan, hindi po para sa Diyos. Kasi alam ng Diyos, kilala ka niya eh. Hindi niya na kailangan patunayan, hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa Diyos kasi kilala ka niya. Pero yung pagpapatunay na yan ay para makilala mo yung sarili mo. Para ma-examine mo yung sarili mo. Ay, hindi pala ako tunay na mananampalataya. Hindi ko sinusunod ang gusto ng Diyos sa buhay ko. Nagre-rebelde pa rin ako sa sarili ko. Gusto ko pa rin sundin ng gusto ko. Hindi yung gusto ng Panginoon. At kung ganun mga kapatid, ganito rin ang pagsubok sa gustong maging diakono. Upang mapatunayan yung kanyang pagkatao, hindi para sa Diyos, kundi para sa ating iglesia. No? So sinusubok natin para mapatunayan ang kanyang pagkatao para sa ating iglesia. Meron tayong lakas ng loob, meron tayong kagalakan na ilagay sila sa posisyon ng pagiging diakono kasi napatunayan na natin, nasubok na natin ang kanyang pagiging walang kapintasan. So bilang aplikasyon mga kapatid, pagtatapos, huwag nating iwalang bahala ang ating responsibilidad na kumilati sa taong tinawag ng Diyos para sa kanyang iglesia. Huwag tayong matakot. Kasi kung tayo ay maglalagay ng mga tao sa loob ng iglesia, mga leaders, pastor man o diakono, kapag sila ay hindi qualified, tayo ang magsasuffer. Hindi lang tayo yung susunod sa ating henerasyon ang magsasuffer. At ang susunod at ang susunod ang susunod ang magsasuffer. Kaya maging maingat tayo sa tungkuling ito. Pangalawa, siguraduhin nating maayos at malinis ang ating mga mata sa pagkilatis. Ito na, punto ko. Madali lang kumilatas ng iba, hindi po ba? Tama? Oh, mali siya. Sabi ko na eh. Dali lang yun eh. Ang mahirap, yung makita yung sarili natin. Kaya nga, ang ganda na sinabi sa atin ng Panginoon sa Matthew chapter 7. Bakit mo nakikita ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso na nasa iyong sariling mata? Yung pastor na yan, yung diakono na yan. Pero napakalaki pala ng troso sa iyong mata. Mas malala ka pa pala sa kanila. Kaya nga, hindi mo sila, pagka, nakakita na kayo ng troso? Kung hindi pa, siguro pag nag-camping tayo, hanapan ko kayo ng troso.
Pagka nakaharap sa inyo yung troso, may makikita ba kayo? Ganon ang kasalanan, mga kapatid. Akala natin, ang sama niya. Ang sama niya, kitang-kita ko. Talaga? At yun ang punto ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, tanggalin mo muna upang makita mo. Kaya sa ating pagkilatis bilang iglesia, kailangan malinis muna ang ating mga mata. Para sa ating pagkilatis sa isang tao, maging tama ang ating pagsusuri. Pero itong punto ko, mga kapatid, ang tamang paglilinis ng ating mata ay hindi po sa pamamagitan ng pagmamagalingan. Kasi ba may i-compare mo lang ang sarili mo dun sa pastor eh. Ay, ganun ba? Sige, pastor, gagalingan ko. Kung 8:45 siya dumadating, 8:30 a-attend ako. Para makita nila na mas masipag ako sa pastor na yan o sa deacon na yan. Hindi po yan. Hindi po malilinis ang karumihan mo sa pamamagitan nun. Ang tunay at tamang paglilinis ay sa pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Sa pagkilala na kung wala ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo, wala ni isa sa atin ang karapat-dapat maglingkod o kumilatis sa iba. Yun ang tamang paglilinis ng mga mata, mga kapatid. Paghingi at pagpapakababa sa harapan ng Diyos. Makita natin na kung hindi dahil kay Kristo, walang karapat-dapat na maglingkod sa Diyos. Wala pa rapat-dapat na lumapit sa Diyos. Maging ako na makasalanan. Pero salamat sa biyaya ng Diyos na kahit ako'y marumi at mahina, tinatanggap niya ang aking paglilingkod. Pag ganun ang ating puso, mga kapatid, magiging malinis din ang ating pagtingin at pagkilatis sa mga taong naglilingkod. Hindi natin hahanapin ang perfection sa isang tao. Kasi alam natin na maging tayo man ay hindi kaya makaabot doon sa kalwalhatian na ibinibigay natin sa iba. Tayo po ay manalangin. Amang dakila, kami po ay nagpapasalamat sa pagpapaalala sa inyong mga salita at napakalaking tungkulin, Panginoon, na pagkilatis, na subukin ang pagkatao ng isang taong nais maging diakono sa loob ng isang iglesia. Wala mang kaming taong nakikita ngayon na magiging diakono ng iglesyang ito, ngunit nawa ang mga salitang ito ay maging paalala sa amin upang sa ganun hindi kami magmadali o hindi kami sa walang bahala sa aming pagtatalaga ng mga bagong maglilingkod sa loob ng iyong iglesia. Ama, tulungan niyo po kami bilang isang church na lumago sa bagay na ito at patuloy niyo pong palinisin ang aming mga mata upang sa ganun maging malinis po ang aming pagkilatis sa ibang mga tao. Tulungan niyo po kami itong aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Hiningi ko po ang sandaling katahimikan upang pagnilayan natin ng ating mga napakinggang mga salita. Tayo po yung manalangin. Ama, salamat po sa inyong biyaya na binigay niyo sa amin sa umagang ito, sa pagkakataon na muling makalapit sa inyo, makahingi ng tawad, makapagpasalamat, makarinig ng inyong mga salita at makapagbasa, Panginoon, at makalapit sa trono ng inyong biyaya. Tunay, Panginoon, pinagpala niyo yung iyong iglesia, nawa patuloy niyo po kaming pagpalain sa buong magkapong ito. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tayo po tumayo para sa pagpapahayag ng pananampalataya. Meron po dyan sa kulay green na hymnal, meron din po doon sa mga handouts na ibinigay natin. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristong bugtong na anak niya at ating Panginoon, na sa iwaga ng Espiritu Santo ay ipinanganak ni Birheng Maria, nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at inilibing, bumaba sa dahon ng mga patay. Kay 3 araw ay nabuhay na muli, umakyat sa langit at nakaluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Mula roon paparito upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang pangkalahatan, sa kapulungan ng mga taong binanal ng Diyos, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Siya nawa. Tayo po'y umawit. Ang Diyos ang may papurihan,
lang at ng buong kalangitan. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumanyo nawang lahat ngayon at magpakailanpaman. Amen. Dito po natatapos ang ating gawain.